Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping konsensya. At dahil dyan, yes, friend, may challenge ako para sa'yo. Gusto kong mag-isip ka ng taong may pinakabusilak na puso. Taong unang papasok sa isip mo kung laging pinapairal niya ang kanyang konsensya. 1, 2, 3. May countdown. May pa-countdown. O hulaan ko, hindi mo naisip yung sarili mo, di ba? O kasi alam mo na wala ka nun, wala kang konsensya. Charot. Okay lang yan. Ano ka ba? Ikaw walang konsensya tapos ako mapanghusgaw. It's a tie. Oo, lahat tayo, akuin natin lahat ng kasamaan para lahat tayo minus points sa kalangitan. Charot lang. Pero seriously speaking, mga yes friend, ano ang unang naiisip mo kapag naririnig mo ang salitang konsensya? For sure, may isang bagay kang nagawa or nangyari sa buhay mo na nadulot ng pagkabagabag sa'yo. And usually sa mga oras na ganito, no? Kung saan medyo malalim na ang gabi, tahimik na ang lahat, mag-isa ka na lang, wala ka nang ginagawa, dyan mas malakas yung sigaw ng konsensya. Kaya ikaw, kung alam mo sa sarili mo na may nagawa kang hindi tama, at wala ka pa ring accountability or wala ka pa ring ginagawa para akuin yung pagkakamaling yun, kung saan ay, diba, hindi nabibigyan ng hustisya yung pagkakamaling nagawa mo. Umamin ka na, ito naman. Akuin mo na yung bagay na alam mo naman ikaw yung gumawa, diba? Kasi kawawa yung ibang tao na posibleng mapagbintangan or kawawa yung mga taong naging biktima or naapektuhan ng ginawa mong pagkakamali. Kahit anong rason pa yan, hindi mo sinasadya or sinasadya mo man, tanggapin mo na lang na nagkamali ka talaga. Para kahit papaano, mapanatag ka na, makahinga ka na. At diba, hindi na mahirapan yung mga taong naging bahagi ng pagkakamali mo, yung mga taong masasabi nating naging biktima. Kasi kapag may nagawa kang pagkakamali, for sure it's not just you na magiging affected. May mga taong madadamay. Kaya sabi nga nila, di ba, hanggat maaga pa, hanggat may pagkakataon ka, umamin ka na sa nagawa mong kasalanan para makahingi ka ng tawad. Para kahit papaano gumaan yung loob mo, yung nararamdaman mo, para kahit papaano alam mo yung mangyayari sa'yo. Alam mo kung ano yung haharapin mong consequence doon sa nagawa mo. Kasi kapag hindi mo yung ginawa, mas may nakakatakot na bagay na pwedeng mangyari sa'yo. Hindi kita tinatakot, hindi kita binabalaan, pero 'di ba? Karma. May karma tayong tinatawag. At ang konsensya at karma, magpinsan yan sila. Kapag may ginawa kang hindi tama, lalo na kung may nag-agrabyado kang kapwa, parehong ibabato yan sa'yo ng tadhana, konsensya at karma. Kaya mas mabigat. Kaya kung ayaw mo ng karma, umamin ka na, di ba? Unless wala ka na talagang konsensya. Hindi ka na nangingimi, gumawa ng mali. Hindi ka na nagdadalawang isip, gumawa ng masama. Sanay na sanay ka nang makapanakit ng kapwa. Well, demonyo. Charot lang. Ay nako, pero sabihin na natin, no, sa konsensya siguro makakaligtas ka kasi nga sabi mo, hindi na ako tinatablan yan, konsensya. Naku, wala na ako yan. Wala na akong takot na makaramdam ako ng konsensya. Pero, again, what if yung about sa karma? Teka ka, humanda ka, oy. Or, worst, hindi man sa'yo direktang mangyari yung karma, malay mo sa mga taong mahal mo sa buhay, di ba? Kaya ikaw, again, at all times, sana lagi kang merong konsensya sa kahit anong gagawin mo sa buhay mo.
Isipin mo ng mabuti kung ano yung magiging epekto nito sa'yo, magiging epekto nito sa kapwa mo. Diba? Be mindful of others. Nakikita man o hindi, gawin mo lagi yung tama. Always do what is right. At ikaw naman, yes friend, kung ikaw yung tipo ng tao na bawat kibot mo, pinag-iisipan mo kung naaayon pa rin ba ito sa iyong prinsipyo at pagiging makatao, di congratulations sa'yo. Ikaw na ang may konsensya sa lahat, ikaw na ang lubos na pinakamakatao. Pareho tayo. Kapal na mukha. O, diba? Kaya with that, masasabi pa rin natin na mabuti ka pa ring tao kasi nakikinig ka pa rin sa tawag ng konsensya mo. Kumbaga nililingon mo ang kanan at kaliwang balikat mo, pinapakinggan mo yung anghel or yung demonyo sa tabi mo, diba? At tinitimbang mo ng maigi kung sino sa kanilang dalawa yung susundin mo at kapag nanaig ang kabutihan over kasamaan, well, palakpakan. Ibig sabihin yan, may buti pa rin sa puso mo. Sana all. Diba? Di kaya ng mga korap na politiko, mga walang konsensya yan sila. Diba? Ang sarap-sarap kayang malaman mo or matutulog ka sa gabi na knowing na wala kang inaapakang tao, diba? Pero iniibabawan, meron. Ay, kasi double deck yung kama, ikaw naman. Napakamalisyoso mo talaga, wala kang konsensya. Diba, ang sarap-sarap mamuhay na alam mong lahat ng ginagawa mo ay naaayon sa pagiging makatao. Lahat ng ginagawa mo ay hindi nakakapangpahamak ng kapwa mo. Lahat ng ginagawa mo ay nakalinya sa magandang prinsipyo mo. So bottom line, speaking of konsensya, hindi porket paulit-ulit at laging ginagawa ng karamihan, kahit mali, iyon ang tutularan. Hindi ibig sabihin na porket marami ang gumawa, ito ay magiging tama. Hindi porket bahagi na ng kalakaran, wala ka ng kasalanan na pananagutan. Diba? Sabihin mo magsisenador na lang ako. Magbabarangay captain na lang ako para paldo. Total, yun naman ang galawan doon. Sabi nila yon, diba? At kung feeling mo, doon kaya yaman sa pagiging korap na politiko dahil sabi mo, marami namang korap na politiko, lahat naman sila gano'n. Tas tutularan mo, di nga. At the end of the day, hindi pa rin siya tama. Bakit yan yung example ko? Wala lang, bakit? Most common. Diba? Karamihan naman talaga dyan sasabihin nila, hindi naman malalaman ng taong bayan. Kung kukurot ako sa kaban, diba? At kung feeling mo kasi nakikita mo na, si ganto nga, si ganyan nga, kumukurot din naman sa kaban, nagnanakaw din naman sa pera ng taong bayan, di gagayahin ko na. Pero tama ba yun? Diyan aandar, diyan iiral ang usapan natin ngayong gabi, konsensya. At kung hindi ka nakaramdam ng pagdadalawang isip na gawin ng isang mali, wala kang ang konsensya. Congratulations! Kaya tandaan mo, yes pa rin, konsensya. Isang aspeto sa buhay na kailangan. Diba? Or isang aspeto sa buhay na wala ka. Grabe ka naman, B-boy. Ang harsh mo na talaga. At hindi ako nakukonsensya. Charot. Charot lang. O eto na nga, may konsensya na nga ni. Dahil ito na, yes, pre, nang hinihintay mo ang anunsyo ko kung sino nga ba ang mga mapapalad na nanalo ngayong araw ng tig-500 piso para sa hinihintay nyo araw-araw na ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang yan! ACS! Nakokonsensya naman ako kung hindi ko i-recap kung sino yung mga nanalo sa araw na to. Kaya eto na. Grabe, ang bait-bait talaga ni B-Boy Bibo.
Sana tularan niyo ako. Kala mo naman talaga sa akin galing yung 500 piso, no? Yes, tama ang narinig mo, yes friend. Araw-araw po ay namimigay kami dito ng tig 500 pesos para sa 4 na maswerte nating yes friend. Kaya naman suma total, 2,000 piso po ang ipinamimigay namin dito araw-araw mula sa programa ni Rico Praniero, Sexy Megan, Maria Morena, Laika Barista. At ngayong araw nga po, March 4, nandito na ang listahan ng mga pangalan na nagkamit ng 500. Congratulations, Gabriel Angeles, Melissa Alcantara, Emmanuel Pamulaklakin, at Argene Pana. Congratulations sa mga pagmumukha ninyo. Ikaw, yes, friend. Kung gusto mo ring magkamit ng tumataginting na 500 piso, kung gusto mo ring makatanggap ng papremyo, i-follow mo lang ang Facebook page ko. Yes. Yes, i-follow mo ako ha. At DJ Biboy Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O. Sa Facebook, sa Instagram, sa X, sa TikTok. Yan, pare-parehas lang yan. DJ Biboy Bibo. At bukod pa doon, kung gusto mo talagang manalo, syempre dapat ituloy-tuloy mo lang ang pagtangkilik mo sa produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent. At syempre, ituloy-tuloy mo lang din ang pakikinig at pakikitutok dito sa 101.1 Yes FM para sa tsansang manalo sa ating ACS. 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 Yes, friend! 3 oras na BB Time. Ang ating pinagsamahan na kapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:42. Good night, BB.